ang nangangalaga sa iyo, kapatid. Amen po ba? So, sinasabi po dito, so shall my word be that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me empty, but it shall accomplish. Amen. Who will accomplish? Ikaw ba? Hindi. Ang sabi po dito, the word will accomplish. The spoken word of God will accomplish. Amen. Madalas ho, tayo ho yung iniisip natin, I have to do something about it. I have to accomplish this. Ako. Yun ho ang nagiging problema, no? And that is not of faith. Amen. Hindi ho pananampalataya yun, no? Dahil katulad po nung woman with an issue of blood, diba? She tried to accomplish everything with the help of the physicians. For so many years, she spent everything, no? Lahat ng buong kabuhayan niya ay inubos niya sa pagpapagamot, trying to accomplish ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao. Amen. Ang sabi nga po, but is no better. Hindi ho gumaling, hindi nag-improve ang kanyang situation. Hindi lang ho kalusugan ito, hindi lang ho karamdaman, even in our finances. We might be trying so hard, working, trying to accomplish for our good. Pero ang pinaka-final say po dyan ay yun pong pananampalataya po natin. Yung paniniwala po natin na ang Diyos ang tatapos. Amen. Siya po ang gagawa. Hindi naman ho ibig sabihin hindi tayo magtrabaho kung hindi yung pong trabaho natin ay i-dedicate po natin na tapusin ng Panginoon. Amen. Magiging magaan po yung trabaho at magiging masaya and full of ideas. Amen. Ano? God will give you creativity. Remember that ang bawat isa po sa atin ay binigyan ng tinatawag na kaloob ng Panginoon. Amen? You have treasures in you. Ang bawat nilalang po ay binigyan ng Panginoon ng giftings. Amen. Parang kumbaga, meron kang mga precious stones of diamonds, rubies, precious metals of gold, silver, lahat po yan nandyan sa'yo. It is just waiting to be discovered. It is just waiting to be polished. Amen, ano? Kumbaga, katulad ng senior ng sister natin, na anong pananaw mo sa isang bagay na parang walang anyo? It is just a material, no? Pero when you have the wisdom of God, pag binigyan ka ng wisdom ng Panginoon, you can see something very beautiful in that material. Amen. Ano? Doon po sa lahat ng kapaligiran po natin, dalawang bagay lang naman ho yan eh. It is a good report or an evil report in your mind. Ha? Katulad po ng mga 12 spies, yung dalawa lang po, si Joshua at si Caleb, ang merong good report. Because they see the promised land as full of riches. They see the promised land full of big grapes flowing with milk and honey. Yun po yung tinatawag ng Panginoon na good report. Amen, ano? Ang evil report is hindi yung evil na tukso, no? Kung hindi yung evil na wala kang nakikitang maganda sa sitwasyon mo. Ang tawag po ng Diyos doon, evil report. Kaya ang nangyayari po, yung mga tao na ang mind po nila ay punong-puno ng takot at hopelessness, sila po nakita nung 10 spies na natira, ang nakita nila doon ay yung mga higante, the obstacles of their success, the obstacles of their happiness. Ang nakikita nila, yung hadlang. Wag ho ganon, kapatid, ano? Because what happened when they confessed that
ang sabi ng Panginoon, yung mga yon ay hindi makatutungtong doon sa lupang pangako. In fact, pinapaalis po ng Panginoon yung mga may evil report. Amen. Sa atin po, pag sumagi sa isip nyo, hindi ko kaya to, i-rebuke mo yon. Amen. Look in the Word of God. Encourage yourself in the Word. Amen. Ganun po tayo, no? Normal po na dumadating sa atin yon. Remember that Satan is hanging around, seeking whom he may devour. Nandyan ho siya na aali-aligid siya to discourage Christians, lalo na, no? Because you are potential leaders, potential influencers of society. Kayo po, ang bawat isa po sa atin ay potensyal na gagamitin ng Panginoon. Kaya ang kaaway po, he would try to discourage you, he would try to give you hindrances na masasabi po natin, gagamitin po yan para hindi mo makamit ang victory na nakalaan sa'yo. This is given to you by God. So, you go back to the Word. Amen? Ang gawin mo, bumaling ka sa salita ng Panginoon, and then, encourage yourself. I-encourage mo yung sarili mo. You have to do that. Amen. If there's nobody encouraging you, you encourage yourself. Keep yourself busy in the Word. At when you stir up yourself, amen, sooner or later makakakita ka ng mga ideas, imbis na yung araw mo ay parang walang nangyari at walang mabuhay-buhay, kapatid. You will find things in every area of your workplace, in every area of your house. Makakakita ka ng magandang bagay. Makakita ka ng mga bagay na pwede mong gawin, mapaganda mo. Amen, no? Ganun po ang Panginoon, ano? Kung ang Panginoon walang pananampalataya, pag nakita niya ang tao, madi-discourage siya. Sapagkat ang mga tao, reklamador, puro problema, puro sakit ng ulo yan. No? People, sabi nga po, because of the fall of our first parents na wala po yung glory ng Panginoon, ang tao po ay full of sufferings, full of the curse. Kaya makita po natin, wala pong kabuhay-buhay ang mundo. Pero God has a plan for us. Ang Diyos po He is full of wisdom, He is full of life and inspiration. Ang nakikita niya sa iyo at sa akin, kapatid, ay tagumpay, victory, kasaganaan. Kapatid, nananagana ang buhay mo. Ikaw ay malusog, wala kang karamdaman. Yun ang nakikita ng Panginoon sa iyo. That is why He sent His Son, Jesus Christ. Kaya niya pinadala si Jesus dito because He is God full of faith. Hindi siya nadi-discourage. Alam niya, meron siyang nakikita sa iyo. When you receive Jesus in your life. Amen? Nakikita ng Panginoon na dadating ang time, you will be a great influencer. Amen. Ikaw ay isang leader, ikaw ay magli-lead, ikaw ay ikaw ay mahusay na mag-i-influence ng magagandang bagay doon sa community mo, doon sa pamilya mo. Amen. Your life will flourish. Amen. Yun ang nakikita ng Panginoon sa iyo. That is why even when Jesus was suffering, no? When He was in the garden, amen? Kaya ito po yung madalas na pinapa-share po sa atin, ano, na ang atin pong when you pray, no? Pag magpe-pray po tayo in the morning, always approach God with Jesus in mind. No, yung pong sacrifice niya, because that is where the Father gets yung pong attention ng Father. No? That's how we get the attention of the Father. Amen? When we bring to Him the remembrance of His Son. Kaya pagka yung pagising mo sa umaga, isipin mo kagad the sacrifice of Jesus at the Garden of Gethsemane. Amen?
Kasi ang kaaway ho ganito, ano, pag umaga, ang gagawin niya, bubuhusan ka kagad niya ng condemnation, bubuhusan ka kagad niya ng mga negative things, bubuhusan ka kagad niya ng mga, parang kumbaga hindi ka na makabangon sa problema. Amen. Amen? Amen. Pero ito po ang gamot ng Panginoon yan. Ang sabi nga po, my words will not return unto me void. Amen? Sa umaga pa lang ho, isipin mo na yung ginawang sacrifice ni Jesus, doon pa lang ho sa garden. Amen? Sa garden po, siya po ay pumawis ng pawis, tubig at dugo. Symbolizing sweat is the curse in the garden when our first parents fall. Amen? Yung sweat po, ang sabi, when they fall in sin, ang sabi ng Panginoon, bago ka kumain, you will sweat it out. Magpapawis ka bago ka kumain. At yung kakainin mo, hindi mo pa makakain. It will not be fulfilling. Palagi kang gutom. No? Palagi kang uhaw. Kaya ang sabi ng Panginoon, hindi mo alam kung ano ang ibibigay ko sa iyo. Ang ibibigay ko sa iyo ay tubig na hindi ka mauuhaw. Amen, no? Yun po yung salita ng Panginoon, no? Na pag nasa iyo ang Panginoon, hindi ka mauuhaw, hindi ka mangangailangan. You will always be sufficient because Christ is our sufficiency. Amen? And then dun sa garden po, makita po natin, when He is agonizing, bakit po ganon, ano? Tingnan lang po natin in the book of Mark, no? Before we proceed with the other text. Dito po sa Mark, in the last few chapters, napakaganda po ng ibinabahagi dito, no? In Mark chapter 14, dito po sa verse 35, ito po yung agony in the garden, ano? Ito po yung nasa Gethsemane siya. For the sake of time, dito na po tayo sa verse 35. And he went forward a little and fell on the ground and prayed that if it were possible, the hour might pass from him. Ito po yung fleshly nature niya, no, na he was pressured by the flesh na wag nang gawin, no, wag gawin yung gagawin niya. Mabigat po kasi yung gagawin ni Jesus. Ano ba yung gagawin ni Jesus dito? He will drink the cup of sin. Mabigat po yun because he will drink the cup of sin of the world. No? Hindi lang ordinaryong iinumin ito eh. It is the cup of sin and death. Dalawa po iinumin niya rito, no? The cup of sin and death. Yun po yung nandun sa sarong yun. Kaya yung flesh, it is being attacked by the enemy. Pero makikita po natin how he overcame, no? Kung bumigay po siya dito, wala po tayong kaligtasan ngayon. Crucial po ito, no? Kaya importante po ito na atin pong dinadayseg itong suffering ni Jesus hanggang dun po sa cross because this is our acceptance. Bakit natin ini-emphasize ito, kapatid? Because this is where your foundation is. Ito po yung ginagawa po natin when we study the Word. Ito po yung ginagawa natin when we receive communion. Remember nung yung pong the first Passover, yung first Passover po sa Old Testament, ang sinabi ng Panginoon sa kanila, itong gagawin nyo, you will eat the lamb, no? That is roasted. It is a roasted lamb ang kakainin nyo. Your doors will be painted with blood, no? Yung outside ng door nyo ay pipaint nyo yung blood. So it is a reminder of the flesh and blood of Jesus. Amen, ano? Kaya ito po yung pag dumaan po yung angel doon,
makikita po ng angel na meron nang namatay in your place. Amen. Somebody died in your place. So, the angel of death will not go to your house the second time, sapagkat meron na pong namatay in your place. Amen? So at that point, the doors were closed. Ang nangyari po doon, siyempre makikita po natin at madidinig, no? Madidinig po habang they are there in the table. Natidinig po nila yung mga hiyawan ng mga namamatay na mga sanggol, no? Yung pong mga firstborn, yung hiyawan ng mga magulang, everything around them. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mangamba. I want you to partake of the roasted lamb. Bakit ho roasted lamb? Hindi yung hilaw. This is symbolic of the gospel, no? Meron po kasi, remember the lamb is talking about Jesus. Amen? Amen. May mga nagtuturo po about Jesus, pero hilaw. Ibig sabihin, they are not taking into consideration the judgment, no? Yung pong roast. Amen? Yung pong pagkasunod ng lamb, this signifies the judgment of God. Amen. In the Old Covenant, dun po sa brazen altar, dun po nilalagay at sinisilaban yung mga sacrificial animals, no? Dun po inilalagay yun ng priest. At yun pong apoy na yun, it symbolizes the judgment of God. Amen? Ngayon, when Jesus was in the cross, sinabi niya na siya'y nauuhaw. Yung pong thirst pong iyon, that is the time that He is receiving the judgment of God. Yung fiery judgment ng Diyos, pumupunta sa Kanya yun eh. Amen? So, in this case, dun po, balikan po natin, dun po sa sitwasyon ng mga Israelitas when they are enclosed at nadidinig po nila yung mga hiyawan, they have to partake of the lamb that is roasted. Bakit ho? Sapagkat importante ho yung symbolism ng judgment na punta dun sa lamb. Amen? May mga teachers, at huwag po tayong mga ganitong teachers na tinuturo si Jesus, pero meron pa rin condemnation. Meron pa rin judgment. Hilaw, kapatid, hindi luto ang pagtuturo. Amen. Kinakailangan luto. Kaya ang sabi ng Diyos, huwag niyong kakainin hanggat hindi luto. Amen. Kasi yung iba po, they get things from the old covenant at minimix nila sa new. Ang tawag po doon, mixture, and that's the problem of the Galatians, no? Ganun po yung problem ng Galatian church, na mixture ang ginagawa po nila. Ang sabi po ng Panginoon, ang inaani nyo dyan ay curse. No? Because you are bringing back the old covenant that you cannot perform and that you cannot accomplish by yourself, at iminimix mo sa grace, and it cannot happen. It must be purely grace. It is only Jesus who can fulfill the whole covenant, the whole old covenant law. Amen? Si Jesus lang ho yun. Kaya sa atin ho, hindi ho natin, we don't master on the old covenant laws because Jesus took care of it. Kung sa atin po, hindi ho natin kaya yan. Nakita po natin how Jesus showed to them the full light of the law na hindi nila kayang i-fulfill. Hindi ba? Sabi nila, yabang-yabang nila, sabi nila, ako, sinunod ko lahat yan. Yung 10 Commandments, yun lang naman po ang mabigat. No? Actually, they have 600 laws. No? Yung laws of, the laws of how to prepare yung sacrifices, the laws of the offerings, and so forth. Ang dami po. Pero ang pinakamatindi po, yung pong nasa 10 Commandments. No? Yun po yung
Yun po yung law written in tablets of stones. Kaya yun po yung nilagay doon sa Ark of the Covenant eh. Because this is one of their problem. Bukod po doon sa lalagyan ng mana, tatlo po yun nandun sa loob ng Ark of the Covenant. Yun pong jar of mana na nireject po nila, symbolizing Christ. Remember, pinoprovide sila ng mana. Tapos sabi nila, ano ba itong loaf bread na to na walang kwenta? That is Jesus. Amen? When you say that the gospel ay walang kwenta, the teaching about Jesus ay walang kwenta, you fall in that sin. You fall in that problem, ano? Nakatulad ng mga Israelitas. No? Kaya inilagay yun sa loob ng covenant. Yung ark, amen? Doon sa loob ng baol ng covenant, yung jar of mana. And then, ang another na nilagay po doon is the Aaron's rod, no? The rod of Aaron, na nireject nila yung high priestly ministry na binibigay sa kanila ng Panginoon. Remember last week, pinag-aralan po natin na bago umakyat si Moses, pinigil nila. But actually, ang gusto ng Panginoon, gagawin silang priest, di ba? God wants them to operate in grace. Amen? Pero ang sabi nila, pinigilan si Moses, ang sabi, lahat ng sasabihin ng Diyos, we will do. O ano nangyari? Bagsak agad. Diba? Pagbaba bago bumaba si Moses, mabuti na lang hindi siya tumuloy-tuloy. Kung hindi, pag tinuloy-tuloy niya, hindi niya binasag yung tablets, patay lahat yung tao. Kaya nagkaroon pa sila ng chance na sino sa Panginoon pumunta rito at sino ang wala sa Panginoon. And during that time, ang law malupit, no? Lahat ng mayroong sakit, may kasalanan, they have to be killed. But in grace, ang may kasalanan ay pinapatawad. Pinapagaling, nilalapitan ng Panginoon. Amen? But yun ang karupukan ng law, no? Ang law marupok when it comes to forgiveness. Ang law marupok when it comes to empowering a sinner. Wala siyang power. Pero ang grace, it empowers the sinner. Kaya ang sabi ni Jesus dun sa woman caught in adultery, neither do I condemn you. No condemnation. Go and sin no more. Yun ang sinabi ni Jesus. So, anong makita natin doon? Sa grace, no condemnation, empowerment. Sa Old Covenant, ang nangyayari, patayan. Pag may yun ang sinusunod ng mga Muslim ngayon eh. No? I've been there for 6 years. 6 years po ako nandun sa Saudi. Remember that yung Riyadh is the seat of Muslim relief. Nandun ho yung Mecca, no? Nandun ho yung ano nila. At madalas nagkakakwentuhan kami ng mga estudyante ko. Sa kanila daw po, pagka yung bumaliktad ng relihiyon, putol. Patay ka agad yun. Kasi ang sabi nila, ang principle, pagka nabubulok daw ang isang kamay, kinakailangan putulin yan. Dahil ito po ay mag-create ng kabulukan sa lahat. So that is the old law, no? They are still following the old law, that the law has no power to forgive. The law has no power to empower any sinner. Yun ho yung weakness ng law. Ang purpose ng law is to show that we are sinners. That's all. Amen. Yun lang. Kaya, kumbaga napilitan lang ibigay ang Panginoon doon, no? Ibinigay nila. Pero ang gusto po niya sa mga Israelitas is priesthood. God wants them to be priests all over the world. Amen? Okay, balikan po natin ito. Nasaan na ba tayo? So, dito po sa Mark, no? Amen? In the book of Mark, makita po natin dito, when Jesus, dito po sa agony in the garden, dito po sa verse 35 uli, and he went forward a little and fell on the ground and prayed.
and if were possible, the hour might pass from him. Dito po sa verse 36, very important po ito, revelation knowledge po ito mga kapatid. Ang sabi po dito, and he said, this is the time na ang kanyang confession, ang kanyang pag-address sa Ama ay Abba. Amen? This is a very intimate, sabi nga po, name, no? Na pagtawag mo, it is, sabi nga, in modern translation, ito pong Abba is Daddy God. Ito po yung Amerikanong English, no? Daddy, no? Pero sa atin po, how do you address your tatay? Tatay. Tatay ko. Ama ko. Di ba? Yung very close, so, that is your empowerment. Ang tawag po doon, that is the spirit of sonship. Mamaya papag-aralan natin yan. Itong ipinapractice ni Jesus is to overcome the flesh. Amen? In order for you to overcome the flesh and for you to fulfill the plan of God, always address Daddy God as Father. Amen. Amen? Amen. So, sa makikita po natin dito, He said all these things, sabi niya, He said, Abba, Father, all things are possible unto you. So, ito po ang nasa isip ng Panginoon, na this is the spirit of sonship Abba, Ama ko, lahat ng bagay ay posible sa iyo. Yan ang palagi nating i-confess. Umaga pa lang, Abba, Father. Amen? Lahat ng bagay ay posible sa iyo. Even if the flesh, kahit na nag-aalboroto po yung laman po natin, kahit na kung ano-ano po yung nadidinig natin, katulad po ng mga Israelites, no? When they are inside the house, they are to partake the roasted lamb. Pero ito po bago ko po makalimutan, ang kahalagahan po noon, when you are in Christ, kung nasa Panginoon ka, kahit na nagkakagulo, amen? Kahit nagkakagulo sa buong paligid mo, kapatid, kahit na nandyan yung kamatayan, kahit na nandyan yung kung ano pa man, God will make you secured as long as you are partaking the roasted lamb. As long as you have Jesus in your mind as your sacrificial offering. Amen. Amen? Amen. Yun ang So makikita mo rito, parang kabaliktaran, imbis na makigulo sila sa labas, nandun sila at nasa hapagkainan. Kung matatandaan po natin, in Psalm, is it in Psalm 23 or Psalm 91? Thou preparest a table before me. 23. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Amen? So, in the presence of your enemies, ano bang mga enemies natin? Nandiyan na yung kahirapan, kakulangan, takot sa paligid, karamdaman. Amen? Pero makita mo, thou prepares a table. Ano ba yung table na yon? Minsan nagiging rin to, question sa atin, Ano ba yung table na yon? Ito hong table na ito, it is the table of communion. It is a table of partaking and remembering the sacrifice of Jesus. Kaya yung communion natin, it is remembering. Sabi, do this in remembrance of me. Diba? Of my death. Not remembrance of your sins. Hindi pag-alala sa kasalanan nyo. Sapagkat yung kasalanan nyo, kinuha na ni Jesus yun Amen? It is remembering the sacrifice of Jesus. When you remember the sacrifice of Jesus, you are now feasting. Amen? Because that is your assurance. So ano nangyari? Walang nangyaring problema sa kanila.
They were secured in their respective homes. And in the morning, they left Egypt with the wealth of Egypt. 3 million of them, 3 million millionaires ang lumabas. Walang kahit isa na may sakit. So when you are partaking of the flesh and blood of Jesus, symbolizing communion, you are preparing yourself to be healthy. You will go out of your house secured and healthy. Hindi ka parang may sakit na hirap. Hindi yung paglabas mo sa bahay diretso sa ospital o sa doktor, hindi. Kung hindi paglabas mo, ikay masiglang-masigla. Ikay walang nararamdaman na sakit. You are excited in life. Amen? Because of the remembrance of Jesus' sacrifice. Amen? And then, ang sabi, you will leave Egypt with the wealth of Egypt. So, paglabas mo, expect good things to happen. Amen. Even in your house, in your homes, no? Sa inyong mga tahanan, expect doon pa lang sa inyong tahanan, expect health, expect healing, expect wealth. Amen. It might not be instant, no? But keep on believing. Amen. Wala hong problema 'yon, ano? Kung halimbawa hindi mo nakuha mamaya, pero hindi mo rin masabi, baka mamaya meron na. Amen? Ang oras ng Diyos ay ngayon eh, di ba? The hour of God is always now. Amen? Today. Di ba? Makikita mo yan, ano? Sinabi ni Jesus, today you shall be with me in paradise. Ang sabi niya dun sa isang kasama niyang na crucify. Today, ang oras ng Diyos, the hour of God for you to be saved is today. Salvation is not only going to heaven, no, from earth to heaven, yung pag-transport mo doon. Hindi lang yun ang kalakip na salvation. Remember, salvation, tinuro ko po sa inyo yan, the Greek word is soteria. Soteria means complete provision of everything that you need. If you need healing, kasama sa salvation yan. If you need prosperity, kasama salvation yan. That's why you go back to the cross, no? Kaya ito yung pinag-aaralan natin because the foundation must be deeper. Hindi yung, oo, alam ko, I am healed. Alam ko, I am prosperous. Pero, totoo mo nga bang alam? Yan naman ang tanong ko. Totoo mo nga bang, gaano kalalim ang pagkaalam mo dyan? Kasi yun ho yung madalas, ano, dahil we are carried, ang tawag po doon, environmental faith, no? Yung environmental, yung everybody say, I am blessed, higaman, I am blessed. Pero, pag dumating na yung time na nandun na yung need, gaano kababaw yung ugat ng pagkakaunawa mo na ikaw nga i-bless? Yun ang no? Yun ang dapat na pinag-uulan natin ng pansin eh. How deep is your knowledge, not only head knowledge, kundi yung revelation knowledge mo kung bakit ka nga na-bless. Yun ho yung ini-expound dito sa preaching of the gospel, no? That's how you receive it. The deeper you know, ito po yung tinatawag na balak of revelation, ano? Kung nung araw ho, ang offering ay bolak, no? Yung mga mayayaman, bolak ang young cow, no? Bakit yung mayayaman ganun ang offering nila? Kasi they can afford. Pero sa atin, sa New Covenant, it is different, no? Sa covenant po natin, ito'y tinutukoy ang revelation mo. The more you have revelation, a big revelation of Jesus, kasi yung balak, pag pinatay po yun, madaming blood yun eh. Di ba? Mas maraming blood yun compared sa sheep, compared sa birds, di ba? Tatlo lang kasi yung offering nila nun eh. Balak,
tapos yung sheep, tapos yung birds. Yung birds ay sa mga hindi gaano pang nakakakuha ng sa old po, yung pong mahihirap. Sa new, yung pong mababaw ang kanilang revelation. Akala nila ang blessing ng Panginoon parang ibon na dadapo, maliit lang. That's it. No? Maliit pa revelation nun. Ibon. Di ba? Habang tumatagal ho sa pag-aaral, nagiging lamb na. Amen. Pero pagka yun talagang matindi na, no? It's a ball of revelation. Marami ng blood yun, kapatid, no? Ibig sabihin, marami ng tungkol kay Jesus ang naituturo. Marami na siyang alam. Amen. Kaya kahit na ano mangyari sa kanya, punong-puno siya ng blood ni Jesus. Amen. Punong-puno. Wala, sa kanya hindi siya nadi-discourage dahil alam niya ang dugo ni Jesus bumuhos diyan. Kaya yung ground na dating kinurse ito because of sin of our first parents, bumubuhos diyan parang drum ng dugo. Bumubuhos diyan sa lalakaran ko. Pag bumuhos diyan, kapatid, there will be no condemnation. Amen. Amen. And whatever you walk through, kung saan ka man, wherever you walk through, it is always in your mind, no condemnation. It is always acceptance with the Father. Pag sinabi pong accepted, the word accepted is to be dealt with favor. You will be dealt and surrounded with favor. Kaya ang sabi po, we are accepted in the beloved. We are accepted. Sino po yung beloved? Si Jesus. The grounds for our acceptance is Jesus. So because of Jesus' sacrifice, you will now be surrounded with favor. Amen? Ikaw ay lalakad na mayroong favor wherever you go. Amen. Yung blood of bulls, yung pong balak of revelation sa'yo, kahit saan ka pumunta, may favor ka, kapatid. Hindi yung parang ibon lang, no? Na parang dumapo lang na gano'n. Ang liit ng revelation mo doon, kapatid. Madaling mawala yon. But still, God accepts that, ano? Kahit na maliit, no? Doon tayo nagsimula, di ba? Ang sabi nga ho, ang acceptance ng Panginoon yan, pantay-pantay. Kahit na ikay may maliit na revelation, medium size, big size, accepted ng Panginoon yan. Pero ang kaibahan doon is your enjoyment. How you enjoy the revelation that you have. Pag sinabi pong enjoyment, hindi lang yung masaya ka, hindi sinasabi, nangyayari sa'yo. Yun ang ibig sabihin ng enjoyment, no? Hindi lang yung masaya ka. Yung saya mo is just the result of you receiving the answer. No? Kaya ka masaya kasi nawala ka na ng problema. Yun ang resulta, kapatid, ano, of your acceptance is that you enjoy the fruit of the result na nangyari doon sa iyong revelation about Jesus. Amen? Okay, tuloy po natin ito. So dito po sa Mark chapter 14, ang sabi po dito, and he said, verse 36, and he said, Abba, Father, the Spirit of God. Amen? Ito po yung spirito ng sonship. Amen. The spirit of sonship nasa iyo at sa akin. Practice the spirit of sonship. Amen. Because we are joint heirs. A joint heir is, alam niyo ba yung, ito, meron na namang, ibig ko ipaliwanag, no? Meron nung kaibahan sa tinatawag na heir at yung pong heir apparent. Alam niyo ba yon? Yung heir, ibig sabihin po niyan, namana na niya. Yung heir apparent, inaantay pa niya na makuha niya yung mana. Hello? Tayo po ay inilagay ni Jesus doon sa nakuha mo na. You have received the spirit of sonship. You are no longer an heir apparent or waiting. Yun pong nagwe-wait ay yun pong nasa old covenant.
No, inaantay nila, kaya they have to be subject with tutors. Kinakailangan sila'y tinuturuan pa. Kaya ang sabi po, pag a child is to be subject, kahit na siya ang tagapagmana, pero kung siya po'y child pa, kinakailangan lagyan siya ng teachers, tutors, no? Na magtuturo sa kanya about the ABCs of life, about what to eat, how to eat, paano paggamit ng kubyertos. And that is symbolic of the law. No? Symbolic po yun ng law. In our case, kapatid, hindi na natin kinakailangan nun. Immediately, when you receive Jesus in your life, you become already a recipient of all the inheritance. Bakit ho? Because you have a new spirit in you. Yun ho kaibahan sa Old Covenant. Sa New Covenant, ang sabi, I will give you my spirit. Hindi ho natin kayang aralin na para makuha po natin yung kaligtasan natin o para mapabuti po ang buhay natin ng sarili po natin. You have to have a new spirit. And that is the spirit of sonship. Yun ho yung spirit na yun, kapatid. No? Yung nangyari sa'yo nung na-born again ka, you receive a new spirit. Makita po natin yan dito, no? In the book of Ezekiel, in Ezekiel chapter 36, ang sabi po dito in verse 26, verse 25 muna ho. Then will I sprinkle clean water upon you, and you shall be clean from your filthiness, and from all your idols will I cleanse you. So makita po natin dito na ang water po ay symbolizing the Word of God. When you hear the Word, you are washed by the Word. Amen? And one time lang po yung washing of the blood, no? When you receive Jesus in your life, you are washed completely by the blood. Ang susunod po dyan ay washing of water, of the Word. Amen? Dahil one time lang po yun, yung blood, no? So what happened here? It says here, a new heart also will I give you. So bibigyan po tayo ng bagong spirit, bagong heart. When you got born again, you receive that. Hallelujah. New heart. Hindi kayang kunin ng hindi kayang baguhin ang ugali natin ng New Year's resolution o yung mga kung ano-anong mga bagay, mga sacrifices, hindi kaya yan. Ang makakabago dyan ay ang Panginoon. Sabi, with God nothing is impossible. Totoo po yun, the impossibility becomes a possibility when a new spirit is placed in you. Your old spirit died. Amen? And your new spirit, you are now a brand new person in Christ Jesus. Amen? You are a new spirit. At yung new spirit mo, ang sabi po dito, tuloy po natin, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and will give you a heart of flesh. So makikita mo ito, no? Ang mga Christians, yung talagang totoong Kristiyano, malambot ang puso, hindi matigas ang puso. Ibig sabihin kahit na minsan may mga weaknesses tayo, minsan dati masungit and so forth, Pero dadating mo yung time na makikita mo yung difference sa isang Kristiyano Even pag tinignan mo yung mukha, papansin mo, iba yung Christian Iba yung parang itsura, yung aura ng Kristiyano. Parang there's something, yung malambot yung mukha it's glowing, Alam mo yung alam mo yung hard yung face pag hindi Christian. Kaya yung mga single natin, ito yung paalala sa inyo. Mga Christians ang kunin. Paano pastor pagka wala naman ako makita? Huwag kang mag-alala. Sabi nga, the best is saved for last. Hallelujah. Akala mo best na yun,
Pero God is preparing the best for us. Amen. Kita niyo si Isaac, di ba? Si Isaac, hindi kagad lumabas. Ang nauna si Ishmael, di ba? Through the effort of a person, own effort nila, no, ni Sarah, no? Sabi niya, you sleep with my maid. Yun ang man's effort na hindi nakapag-antay sa Panginoon. Di ba? Madalas ganun no, pagka tayo po'y dumadating dun sa ganung punto na hindi tayo makapag-antay, we do it on our own, no? Kaya hindi magandang nagiging result. Pero just wait on the Lord. Wag kang kabahan, kapatid, no? Na ikay tatanda o whatever, o baka hindi mo na makukuha. Katulad ni Abraham, anong sabi? He staggered not at the promise of God through unbelief. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Amen. But was strong in faith. Actually, yung faith niya is hanging and clinging to the word and promise of God. Diba? Yun lang. Hindi siya nag-work. Hindi siya Hindi siya nag-effort. Pero ano nangyari kay Abraham? He was blessed, diba? He was blessed with all riches yan nun eh. Wala siyang wala siyang anxiety o worry na hindi bibigay ng Panginoon. Binigay. At nakakapag-request siya, diba? Sabi niya, binigay mo sa akin ito, Lord, pero one thing na, meron nga ako silver and gold, pero wala pa akong anak. Pero sabi ng Panginoon, I want you to look in the stars. Nabibilang mo ba yan? Hindi mo mabilang yan? Ganyan karami ang magiging anak mo. Eh kung ikaw, kapatid, sabihin sa'yo ng Panginoon, look at the stars. Kung ngayon walang laman ng wallet mo, nabibilang mo ba yung mga stars? Hindi mo mabilang? Yung sabihin ng Panginoon, ganyan karami bibigay ko sa'yo. Pastor, kahit na kalahati na lang. Palagay ko naman hindi mauubos in my lifetime yun no? Pero ang sabi nga po, he staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith. Amen? Huwag tayo mag-aalinlangan. Yung pag-aalinlangan, it will just cost man's effort. No? But when you believe in God, ano nangyari? Kahit nahuli yung pagdating ni Isaac, it is quality. Amen. No? Quality. Because si Ishmael, makita po natin nung ipinanganak siya, sickly. Kinakailangan bantayan siya ng nanay niya. Kinakailangan painumin siya. Ang tagal niya bago na-win sa milk, no? Yung palagi siya pinapainom ng goat's milk kasi mahina yung yung panunaw niya. Mahina ang man's effort. Kapatid, it is not the Lord's best. But makita natin when Isaac was born, he was strong. In fact, nung sinama siya ni Abraham doon sa mountain, dala niya yung mga kahoy. Umakyat sa bundok, kapatid. So the best, no? Ang Diyos, just be willing to wait a while. Ang Diyos naman hindi magtatari, no? Hindi siya magpapatagal ng sobrang tagal. Amen. Just believe and just enjoy. The more you enjoy life, kapatid, the more you become rested. Amen? The more you relax. Hello? Amen. Sa ating mga singles, the more you relax, amen, the more you become beautiful. The more you become cool. Cool na kulang, no? Hindi yung eto lang gusto ko, talagang hahabulin mong gano'n. Naku, yung lalaki matatakot, kapatid, ano? Matatakot yung lalaki. O kaya yung lalaki naman, hahabulin mo yung babae. Kulang. I mean, tama lang. Amen? Seminar na to, ha? Pero we can relate that to our, di ba? Yung mga personal, rin natin, yung mga, kahit yung mga ating mga magulang. Even in our business, in our, sabi nga ako, yung sinishare ni Sister Stella, by the way, Sister Stella sa si David, namamasyal sa Europe.
Wow! Talagang grace, no? Si Kuya David nakakuha ng visa. Amen. Yun yung ano ni Kuya David na magkaroon siya ng desire niya na magkaroon siya ng visa ng European visa, yung Schengen visa. So ngayon ho, sila yung nagpapalamig doon, ang ginawa doon, habang tayo po ay nandito sa init ng pagmamahal ng Panginoon at revelation ng Panginoon. Amen. Pero sa Sunday ho, nandito na sila. Amen. To share to you the goodness of the Lord. Amen. So tuloy po natin. Asa na ba ako? Ang dami kasing nasisingit no? Doon sa point po na tayo po mga kapatid ay nag-aantay, no? Nag-aantay ng blessing ng Panginoon. Just be patient. Just, sabi nga ho, always partake of communion. The sacrifice, no? Ang aking nga pong bungad sa inyo ay the first thing in the morning, always draw to the Father with the remembrance of His Son, Jesus Christ. Makikita po natin ito, no? Ang heart ng Father nandun po kay Jesus. Kaya in the Old Testament, makita po natin ang lahat ay tinuturuan niya palaging magkaroon ng offering, ng sacrificial offering. Bakit kinakailangan ang lahat ng great men of God, tinuturuan niya na maglagay ng offering, yung magkakaroon ng burnt offering? Bakit? Because in order for him to approach them, amen, and to deal with them, kinakailangan nakikita niya ang kanyang anak doon sa symbol na yon. Amen? Nakikita niya yung forthcoming sacrifice, the final sacrifice of the cross of Jesus. Nakikita niya doon sa mga hinahain nilang animal offerings. Nakikita niya yon. So, ang iyong prayer, bago mo i-claim yung prayer mo, o bago mo, gusto mo akong burahin yung claim, no? Bago mo tanggapin at paniwalaan, yung term nating paniwalaan, mas matibay po yon, sapagkat pag sinabi mong pinapaniwalaan ko ang isang bagay, meron kang leeway, hindi ba? Meron kang puang, ngayon inumpisahan mo na paniwalaan, naniniwala ka na binigay na ng Panginoon, kahit hindi mo makuha mamaya, bukas pa naman ay meron pang yung confession mo ng paniniwala mo. Amen? So, hindi mapuputol kagad yung iyong inaasahan. Amen? So, sa atin po, mas maganda, pinaniniwalaan ko na ako'y pinagaling na ng Panginoon. Pinaniniwalaan ko na ako ay pinagpala ng Panginoon sa araw na ito, sa linggong ito. Amen? Always bring to remembrance, dalhin mo kaagad si Jesus, the sacrifice of Jesus. Pag inangat mo si Jesus, the Father will look at the blood of Jesus. Amen? The Father will look at the blood, and then the acceptance comes in immediately. Ikaw ay natatanggap because you are under the blood. Nandun ka. Amen? Lahat naman ho na nag-o-offer ng sacrifice, makasalanan Kaya hindi mo na question yon. Kapatid, hindi mo na titingnan ng sarili mo. Ang law, ganito po, Ang law always points you to yourself. Ang grace points you to Jesus. Amen. Hindi yung shortcoming mo ang iyong titingnan, kung hindi si Jesus. Amen? Tayo po'y tumayo. Itutuloy po natin ito next week. Naku po, matindi ang ating pag-aaralan. In fact, we will be touching on very important things about the area of no condemnation, the secret weapon of Christians,
and how the curse was reversed. Amen. Pag-aaralan po natin next week yan. Amen, ha? Don't be absent. Amen. Praise God. Ang ganda po ng ating pag-aaralan. Every week naman po pero God is so good. Amen. Yun lang po masasabi ko. Praise God. Father, we thank you for your good